Ituwaang at ang dalaga ng buhong na langit. Epiko ng mga bagubo. Ang mga bagubo ay malalaking pangkat na mga manungo. Sila ay isa sa mga katutubong pangkat sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Mindanao. Ang salitang manubo ay ginagamit upang tukuyin ang isang pangkat ng mga tribo na nagbabahagi ng magkakatulad na kultura, wika at tradisyon. Bago natin tunghayan ang epiko, alamin muna natin ang ilang mahihirap na salita na ginamit sa epiko. Patong. Ito'y isang mahabang bakal na kung saan noong unang panahon ay ginamit ito ng mga kawal upang pagtalian ng kanilang mga bihag. Gintong salumpuit. Ito naman ay isang upuan na yari sa ginto na noong unang panahon tanging ang mga mayayaman lamang o may dugong maharlika ang nagmamay-ari at umupo dito. Nganga. Ito'y pinaghalo ng buyo-apog na binalot sa dahon ng ikmo na nginunguya ng mga ninuno natin noon na nagdudulot ng pagmumula ng kanilang mga ngipin at laway. Sa ngayon, may mga naganganga pa rin sa bingket ang mga katutubong ipugaw. Ang gintong bansi, isang sandata na ginamit ng mga mandirigma sa sinaunang panahon o gintong flauta. Sinaunang gong. Ito ay isang bagay na hugis bilog na kung saan pinapalo ang gitna nito ng isang matigas na bagay upang makalikha ng malakas na tunog. Samantalang ang epos ay isang Griegong salita na pinagmulan ng epiko o pinaghanguan ng epiko na ang kahulugan nito ay salawikain o awit. Sa kaharian ng Kuwaman, may isang lalaking nagngangalang si Tuwaang. Tinawag niya ang kanyang kapatid na si Bai. Lumapit si Bai at ito ay nagdala ng nganga at ang magkapatid ay ngumuya ng nganga. Sinabi ni Tuwaang na may dalang mensahe ang hangin na pinapapunta siya sa kaharian ni Batuoy sapagkat may dalagang dumating sa kaharian ngunit hindi ito nakikipag-usap sa mga kalalakihan doon. Kaya pinatawag ng isa sa kalalakihan ang hangin para ipatawag si Tuwaang. Hindi pumayag si Bai sa gagawing paglalakbay ni Tuwaang. Kinakabahan kasi si Bai na maaring may mangyayaring masama kay Tuwaang. Pero hindi nakinig si Tuwaang sa sinabi ni Bai. Agad-agad na naghanda si Tuwaang at isinuot ang kanyang mga armas. Kinuha niya ang kanyang sibat at kalasag at tinawag ang kitlat upang dalhin siya sa lugar ng pinanggayungan. Pagkarating doon, ay bumisita siya sa bahay ng binata ng pangabukad. Sinamahan siya ng binata ng pangabukad sa kanyang paglalakbay. Sila ay nakarating sa tahanan ni Batuoy. Humiga si Tuwaang sa tabi ng dalagang ibinalita sa kanya at kaagad na nakatulog. Bumunot ang dalaga ng isang buhok ni Tuwaang na nakalawit. Nagsalita ang dalaga at nakilala na nila ang isa't isa. Ang dalaga ay ang dalaga ng buhong na langit. Tumakas siya at nagtago mula sa binata ng pangumanon, isang higante na may palamuti sa ulo na abot ang mga ulap. Gusto siyang pakasalan ng binata, ngunit tinanggihan niya ang alok nito. Dahil dito, nagalit ang binata at sinunog ang bayan ng dalaga. Sinundan niya ang dalaga saan man siya mapadpad at sinunog niya ang mga bayan na pinagtataguan ng dalaga. Kaya ito ang dahilan na naghanap ang dalaga ng pagtataguan sa mundong ito. Pagkatapos magkwento ang dalaga kay Tuwaang, tumating bigla ang binata ng pangumanon na balot sa apoy at pinagpapatay niya ang mga tao sa kaharian ni Batuoy. Naglaban si Tuwaang at ang binata ng pangumanon gamit ang kanilang mga sandata, ngunit magkasinlakas silang dalawa at nasira ang kanilang mga sandata. Tinawag ng binata na pangumanon ang kanyang patong, isang mahabang bakal, at kanyang ibinato at pumulupot kay Tuwaang. Lumiyab ito, ngunit itinaas ni Tuwaang ang kanyang kanang bisig at namatay ang apoy.
Tinawag ni Tuwaang ang kanyang patong at ibinato sa binata. Lumiyab ito at namatay ang binata. Pagkatapos ng labanan ay binuhay ni Tuwaang ang mga namatay na tauhan gamit ang kanyang laway. Dinala niya ang dalaga sa kanyang bayan, sakay ng kidlat. Ikinuwento ng kungutan na nakita niya sa kanyang panaginip na darating si Tuwaang sa kawkawangan. Inalok naman ni Tuwaang ang kungutan na sumama sa paglalakbay niya at tinanggap naman ito ng kungutan. Tumuloy na sila sa paglalakbay. Nakarating si Tuwaang at ang kungutan sa kasal. Dumating ang binata ng panayangan na nakaupo sa gintong salumpuwit, ang binata ng liwanon, ang binata ng pagsikat ng araw, at ang binata ng sakad na ang ikakasal na lalaki, at kanyang 100 pang tagasunod. Nakiusap ang binata ng sakad na linisin ang mga kalat sa kasal o hindi mga imbitado o kailangang bisita. Ngunit sinagot naman siya ni Tuwaang na may pulang dahon o mga bayani sa okasyon. Nagsimula na ang unang seremonya ng kasal. Binayaran ng mga kamag-anak ang mga sabakan, mga bagay para sa babaeng ikakasal, at mga nakabalot na pagkain na inaalay ng mga kamag-anak na lalaki ikakasal sa babaeng ikakasal o pagkakasalan, hanggang may naiwang dalawang hindi mabayaran. Umamin ang binata ng sakad na hindi niya kayang bayaran ang dalawang bagay, pero tinulungan siya ni Tuwaang gamit ang paglikha ng isang sinaunang gong bilang kapalit sa unang bagay at gintong gitara at gintong bansi o gintong flauta para sa pangalawang bagay. Lumabas ang dalaga ng munawon, ang dalagang ikakasal, para magbigay ng nganga sa lahat ng bisita. Pagkatapos niyang bigyan ang lahat ng panauhin ng nganga, umupo siya sa tabi ni Tuwaang. Nagalit ang binata ng sakad na, hinamon ng binata si Tuwaang sa labas ng bahay. Samantala, ang kungutan ay nakapatay na ng mga kasama ng binata hanggang sa 6 na lang ang natira. Nakipaglaban ang dalawa sa 6 na kalaban hanggang natira na lamang ay si Tuwaang at ang binata ng sakad na. Binato ng napakalakas ni Tuwaang ang binata at lumubog siya sa lupa at nakita niya ang isa sa mga tagabantay ng mundong ilalim. Nalaman ni Tuwaang ang kahinaan ng binata at pagkalabas niya roon, kinuha ang gintong flauta na nagtataglay ng buhay ng binata. Dahil mas gusto ng binata na mamamatay kaysa mapabilang sa kampo ni Tuwaang, sinira ni Tuwaang ang flauta at ang binata ay unti-unting namatay. Inuwi ni Tuwaang ang dalaga na kuwaman sa kuwaman kung saan siya ay naghari habang buhay. At dito nagtapos ang salaysay ng Ipikong, si Tuwaang at ang dalaga ng buhong na langit. Nawa ay matutunan, laging tandaan, ang akdang pampanitikan kung saan nagsasalaysay ng kabayanihan, pakikipagsapalaran, pag-ibig, at may mga pangyayaring di kapani-paniwala, ito ay epiko. Naway may natutunan hanggang sa muli. Paalam!